welcome back to my YouTube channel, Batas with Atty. Claire Castro. Ang pag-usapan natin ngayon ay ang desisyon ng Supreme Court na sinulat ni Associate Justice Henry John Paul Inting. Ito ay patungkol sa petition for certiorari and prohibition na isinampa ni Lincoln Uy Ong and Michael Yang Hong Ming, kung saan challenge nila ang tungkol sa naging aksyon ng Senado laban sa kanila. Kasi noong 2021, ang Senate Blue Ribbon Committee ay nagpatawag ng hearing patungkol doon sa DOH expenditures. Pinatawag ang mga opisyal ng Pharmaly. Pagod na rin ako Pagod na tayong lahat dito The chair orders upon motion of Senator Lacson, Senator Dillon, Senator Montiveros, and Senator Pangilinan as approved by the Senate President. Chair orders that Sergeant of Arms transfer this man to Pasay City Jail. So ordered. You lie and you steal from our people, you're gonna pay. At dito kasama si Ong. Siya ang board member and supply chain manager. Samantalang si Yang, siya ang miyembro ng Philippine Full Wind Group of Companies Incorporated para sila ay mag-testify. Pero hindi agad nakarating si Ong at si Yang sa mga naging unang hearings nito. Pero umati naman sila noong September 10, 2021. Pero ang committee mismo ay sinight sila for contempt at pinaaresto dahil daw sa hindi pagsasabi ng katotohanan at umiiwas pa sa pagsagot sa mga katanungan at pagtitestify ng kasinungalingan. Pansinin ninyo, di ba karamihan kapag yung mga issue ay tapos na at hindi pa na-desisyon ng Supreme Court, ang sasabihin na lamang ng Supreme Court ay hindi na nila didesisyonan ang nasabing issue dahil moot and academic na. Pero dito, kahit noong 2021 pa, kung tutuusin, tapos na dahil hindi naman sila nakakulong na ngayon. Pero ang issue na ito patungkol sa power of contempt ng Senado ay dinesisyonan pa rin ng Supreme Court. Isipin nyo kung bakit. Dahil marahil, marami ngayon ang umaabuso sa power of contempt ng Senado. Sa bawat sagot na hindi nila magustuhan, sasabihin nila na yung resource person ay sinungaling. Nakakapikon itong si Captain Arabejo sarap ipakulong sa babae. Now, sabi nung si Captain Boy De Pase, protocol, may parapin test, victim and mga police involved sa shooting. And ikaw, sinasabi mo, sound judgment na hindi na kailangan base sa testimony ng mga witness. You don't deserve to be a policeman. You really don't. Ikaw yung nakakatakot na maging police. Ikaw yung mga tipong, pagdating sa kalye, dapat katakutan. Sabi mo sa akin, saan ka gumagalagala para sa mga araw na yon, iwasan kita dahil natatakot ako sa iyo. Dahil nakatakot. Sa pagmumukha mo palang pangising-sing ka. Ngiting aso to Mr. Chair. Kanina pang ngiting aso siya. Lahat dito nakayuko. Kita mo seryoso. Itong hinayupak na to, tingnan mo yung mukha niya, ngiting aso. Minsan ay mumurahin pa. Samantalang, dapat nila malaman na yung mga tanong nila ay maaaring ma-incriminate yung tao. Dahil siya ay maaaring suspect na o sila ay respondent na sa mga kasong naisampa laban sa kanila. Ang issue sa Senado, gusto nilang malaman kaagad ang sagot kung itong taong bang ito ay guilty sa aksyong inaakusa sa kanya. At kapag hindi agad sumagot, kasi syempre ipagtatanggol naman ng resource person yung sarili niya. Lalo na kung siya ay nasampahan na ng kaso sa korte. Karapatan niyang hindi magsalita. Maliwanag naman yan sa batas natin. Pero ngayon, karamihan sa hearing, kapag hindi agad umamin sa akusasyon sa kanya, ano ang ihahamon sa kanya? His word against yours, tulad ng sinabi ng boss mo na si Captain Carpio. Are you willing to undergo a polygraph test? But this guy, I don't have a tiny respect. Kanina pa tayo nagagalit dito, pangising-sing aso siya. And he's stating na sound judgment daw yun, base sa mga witnesses na nagsasabing, nagpaputok yung mga polis kaya hindi na ipalapin test at mismo kinukontra ng kanyang chief o police ng Botas. You see, you cannot answer. Kasi alam mo, mali ka. Kaya lang talaga, Mr. Chair, ang sarap ipakontempt din to Ipakukulong ka using the power of contempt of the Senate. Mas nauna pang ikulong ng mga senador yung taong inaakusahan pa lang kaysa ipakulong ito ng korte matapos ang hearing. Kung siya man ay madideklarang guilty. Diba sabi nga natin, hanggat hindi na po-prove na guilty siya,
ang tao ay mananatiling inosente. Pero kapag ikaw ngayon ay nasa Senado na, may hearing, at ayaw mong sagutin yung mga incriminating questions na maaaring maglagay sa'yo sa sitwasyon na lalabas na inamin mo ang paggawa ng isang krimen, asahan mo, karamihan sa Senado magagalit sa'yo. At kung ano-anong mga salita ang bibitawan nila sa'yo. Katulad ng mga ito. Na sinabi mo na guni-guni lang yung nagpapablatter sa'yo at eventually namatay dahil hindi mo tinanggap yung kanyang pinapablatter? Wala po akong matandaan, Your Honor, na sinabi kong Wala akong guni-guni po. matandaan. May amnesia ka. Matagal ka na bang pulis? 13 years po in service po. Kailan ka na-assign dyan sa Bayawan? Matagal-tagal na din po. Ilang taon na? Mga 10 years na po. Ikaw ang duty officer nung pumunta yung nagpapablatter sa'yo. Tama ba? Wala po akong matandaan, Your Honor, na ako yung duty na pumunta si Joanne po. Wala ka natatandaan. Laging wala ka natatandaan. O 1 year ago, wala ka natatandaan. Wala po, Your Honor. May asawa ka ba? Mayroon po. Natatandaan mo kung kailan ka kinasal? O kailan ka kinasal? Ilang taon na? August 18, 2007 po, kinasal. O, 2000. Pero naalala mo, araw na kinasal ka, 16 years ago. Pero itong 1 year ago, hindi mo nalaman. Tama ba? Opo. Bakit hindi mo nalalaman? Eh, ikaw ang officer on duty doon. Sa dinami-dami po ng mga kliyente na pupunta sa station, wala po akong matandaan na may isang Joanne na pumunta sa station. Pero you yourself denied Joe M. na ipablatter yung gusto niya ipablatter. Mr. Chair, I would like to move that Staff Sergeant Rizaldo be cited in contempt. Sa kasong ito na dinesisyonan ng Supreme Court, maliwanag na sinabi na yung discretion sa pag-issue ng contempt and arrest orders against Family Pharmaceuticals Corporation resource persons habang nagkakaroon ng inquiry patungkol sa DOH expenditures, ito daw ay may abuso. The Supreme Court has ruled that the Senate committed grave abuse of discretion in issuing contempt and arrest orders against Family Pharmaceuticals Corporation resource persons during its inquiry into Department of Health expenditures covering the government's COVID-19 pandemic response. Sinabi naman ng Supreme Court na ang Senado ay may power to cite someone in contempt. Ito ay base sa principle of self-preservation kasi kailangan din naman na magkaroon ng ngipin ang Senado pagdating sa kanilang pagtatanong sa mga hearings in aid of legislation. Dahil kung wala silang power na ganito, malamang hindi talaga sila igalang at hindi sila siputin ng mga resource persons na nais nilang madinig. Meron din naman daw karapatan ang Senado, ang Congress, na mga aresto para lang makumpel or mapilit na umaten or pumunta ang kanilang resource persons, mag-testify at mag-produce ng mga dokumentong kinakailangan para sa nasabing inquiry. Again, in aid of legislation. Sinabi rin ng Korte na hindi maaaring madetermina ng Senado kung ang mga sinasabi ng kanilang resource persons ay kasinungalingan o ito ay pagtatakip lamang o pag-iwas kung ito ay ibabase lamang nila sa mga nadidinig nila sa hearing. Chair, may I respectfully associate myself with the motion of Senator Jingo Estrada. Ilang beses natin tinanong si Rizaldo and it seems like he's lying. At narito ang ating mga witnesses at nakikita natin na nagsisinungaling talaga siya. Ang loyalty niya ay doon talaga sa kanyang amo at hindi sa kanyang uniforme. And I agree with Senator Jingoy. So there is no objection? Sa Police Staff Sergeant Renovic Rizaldo, the motion is approved. You are cited in contempt. So order. Sergeant at Thank you, Arms, Mr. Chair. you take custody of Police Staff Sergeant Rizaldo. You may remove him from this session hall. Dalhin nyo sa baba. Huwag nyo pusasan. Walang pusas-pusas dito ha. You treat him fairly doon sa baba. Ito nga sinasabi natin, paano malalaman ng mga senador na nagtatanong na yung sagot ay kasinungalingan? Samantalang wala silang pinapakitang pruweba, anumang dokumento na yung sinasabi ng resource person na to ay mali o kasinungalingan. Ang nangyayari kasi, kung ano lang yung nasa dibdib nila, kung ano yung nasa utak nila, kapag hindi tumugma doon sa iniisip nila at kung ano yung judgment nila, iisipin na nila na yung resource person nila ay nagsisinungaling. Mas maganda at hindi mako-question ang pagtatanong ng mga senador. At kung may findings man siya na kasinungalingan ang sinasabi ng resource person ito, kung siya mismo ay may sariling na imbestigahan na, may hawak na papel, may hawak na dokumento, hindi lang sa pamamagitan ng pagtatanong ng senador at kapag hindi tumugma sa kanya naiisip, sasabihin niyang, estupido ito, ngingisi-ngisi pa,
sinungaling. Tingnan mo yung mukha niya, ngiting aso. Parang pinagtatawa na lang tayo. Look at the face of this stupid policeman. As in, tabi sa mga policeman na nandito, I respect you all, especially Lieutenant General Colonel Rodel Scaramonia, and I respect the gentleman who's been a friend of mine for so many years. But this guy, I don't have a tiny respect. Kanina pa tayo nagagalit dito. And then kukontrahin mo, ano yung pinaniwalaan nila. And who are you? You're just a captain kumpara din sa mga general. Now, make them stupid as well. Sabihin mo sa kanila, in their face, tell them again. Tingnan natin kung kaya mo sabihin yan. Them will corroborate doon sa sinasabi mo na inutusan mo. Yes, Your Honor. Okay, Mr. Chair, kapag yung dalawa na corroborate yung statement niya, I want to file a contempt case against this guy. Yes, I mean contempt para makulong. Wala naman dokumentong magpapatunay na yung sinabi ng kanyang resource person ay kasinungalingan. Kaya nga yung mga kasong false testimony, perjury, hinihiring yan sa korte. Papatunayan nung nagbibintang na ang sinabi niya ay kasinungalingan. At paano niya ito mapapatunayan? Magdadala siya ng mga dokumento sa mga ibang witnesses to prove na yung sinabi ng akusado ay pawang kasinungalingan lamang at kailangan siyang makulong o maparusahan dahil sa kasong perjury or false testimony. Dito mangyayari kapag hindi pumayag sa lie detector test, may impression na yung taong yun ay malamang takot at hindi nagsasabi ng katotohanan. His word against yours, tulad ng sinabi ng boss mo na si Captain Carpio. Are you willing to undergo a polygraph test na para patunayan na ikaw hindi nagsisinungaling? At kapag lumitaw na nagsisinungaling ka sa lie detector test na yan, ipapakontempt ka namin at makukulong ka sa baba. Yes, Your Honor. Yes. So, Mr. Chair, pwede natin pa-polygraph test to and then babalik siya after na makuha natin yung result. May available ka ba dyan? NBI siguro, pwede tayo mag-hire sa NBI. Or, in fact, meron akong alam na private gumagawa ng polygraph test. So, Independent. investigador ka. You know your rights and everything. So, you are volunteering to undergo a polygraph test? Voluntaryo yun. Voluntaryo? No, Your Honor. Hindi? Hindi, kung kulang kayo tinatago, bakit? Yun na yun. Ha? But still, we respect your rights, ha? That's your right. That is your right. Pero, Hindi, umuuna kanina, Your Honor, Mr. Chair. Oh, ayun. Eh, si Raulo yata ito. Umuuna ngayon, biglang binawan. umuo ka na kanina. Ba't nagpalit kay Isip? Ha? Galvez. Bakit nagbago ka? Sigot. Ba't nagpalit kay Isip? I know the answer. I can answer that, Senator Jinggoy. Mag-o siya rito, and then pagtalikod, tatanggi na siya. Just like sa lahat ng mahiling natin dito, na inahamon ko ng polygraph test, umuo, mag-isa programa ko sa Mantis Radio, and then later umaatras. So, dito makikita mo na nagsisinungaling to si Mr. Galvez o Sergeant Galvez. At kapag naman bumagsak, halimbawa sa lie detector test, nandun na agad ang judgment na ang taong yan ay sinungaling. Meron pa tayong polygraph test na nagsasabi nagsisinungaling ka. Patulong ng abogado rin, pumayag ang Ruiz Cop. Kaya dapat yan, ma-cite in contempt at ikulong. Yun ang iniiwasan ng Supreme Court. Having said that, ano sa palagay mo, pasado ka o hindi? Wala mo. Ako po yung nagsasabi ng totoo. Hindi nga, ang tanong ko lang, sa palagay mo, ikaw ba'y pumasa o bumagsak? Yun lang sagutin mo. Basta po ang sa akin. Hindi nga, sagutin mo lang sa palagay mo, anong feeling mo? Feeling mo ba ikaw ay pumasa o bumagsak? Opo, pumasa po. Pumasa. Po, matanong ko lang, with your indulgence. Nung po kayo ay sumailalim sa lie detector test, kasama po yung inyong mga abogado? Wala po, si Attorney Mortel lang po ang nandoon. Attorney Mortel. So, wala yung abogado nyo sa loob? Wala po, Your Honor, Mr. Chair. Okay. Pero may abogado nandun, yung committee chairman, yung committee secretary. Papirma lang noon. Okay, go ahead. And upon your request, kasi sa ngalan ng patas na pag-hearing dito, di ba, ako naghamon sa inyo at hanggang sa pumayag kayong dalawa after consulting with your lawyers. And then, sabi ko, para maging patas, hinamon ko rin yung dalawa at pumayag yung dalawa. Tama? Paliwanag. Ikaw lang, tapos aakyat na ako. Lumilitaw dito na ikaw ay deceptive. Ikaw ay nagsisinungaling. So, yung sinasabi kanina, nung pagpasok ko rito, ang dami tayong mga witnesses, ang dami natin pinag-usapan, pag ilang araw natin hearing, ang bottom line dito is, kung ikaw ba ay sinungaling o hindi. Ito na yung end game para sa akin. Kaya akit na ako after this, hindi na ako atin sa masusunod na hearing because for me, nandun yung satisfaction ko to prove for me and to everybody here na ikaw ay from day one, nagsisinungaling at tama lang na ikaw ay nakulong sa baba at ang gusto ko mamaya pati ito mga kulong. So ito, magpapatunay
na ikaw ay nagsisinungaling. Kaya inilabas ang desisyon na ito para ipaalam sa Senado na hindi kayo all-powerful. Limited ang inyong kapangyarihan sa pag-cite in contempt. At ang power na ito ay hindi inaabuso. Dapat in aid of legislation lang. Hindi kayo korte para magsabi na ang taong yan ay guilty. Ito ang parte ng desisyon na magpapatunay na ang power ng Senado ay hindi limitless, hindi unli. Ang sabi ni Associate Justice Henry John Paul Inting, senators could not have determined evasiveness based on just a number of hearings, as evasiveness is determined with a totality of evidence. Yun na, di ba? Hindi lang sa pagtanong ninyo ngayong araw na to at hindi nyo nagustuhan yung sagot nito, sinungaling na sa paningin ninyo. Ang paghuhusga sa tao na sinungaling or umiiwas sa pagsagot, yung totality of evidence. Hindi lang yung isang tanong mo, hindi niya masagot, or nag-evade siya, I invoke the right against self-incrimination. Tapos sasabihin nyo, iiwas, karapatan nila yun. Especially kung may kaso na sila, or magiging suspect sila sa isang kaso. Saan nanggaling to? Your Honor, I invoke my rights to remain silent, Your Honor. Ikaw ay may-ari ng lending company, di ba? May mga dokumento na magpapatunay. Isa ka doon sa may-ari. Mag-invoke ka pa rin? Yes, Your Honor. Hindi mo pwede makontempt to? Nakakulong na sa ilalim. Baba? Hindi, dito nakakulong sa atin. Pero nakakulong ito ngayon kasi Okay, may sige. criminal case na ito eh. Alright. Ang gusto nyo kasi, pag sinabi, tinanong nyo, anong ginawa nyo kayo bago man ito, gusto nyo aminin sa harapan ninyo. Pati nga si Senator Bato, luluhod pa. Una ko ngayon, please, sige, magsalita na kayo. Maawa kayo sa Pilipinas. Kung magluhod ako sa harapan ninyo, magsabi na kayo ng totoo. Parang magsalita. Di ba niya? Dati naman siyang naging pulis. Ganyan ba? Ang pagpilit na paaminin ang isang suspect. Ito pa ang maganda sa sinabi ni Associate Justice Inting. Legislative inquiries do not share the same goals as the criminal trial process and cannot be punitive in the sense that they cannot result in legally binding deprivation of a person's life, liberty, or property. Thus, punishment for legislative contempt must similarly observe the minimum requirement of due process. So in other words, ang legislative inquiries, hindi daw kayo pareho ng goal. Tulad ng criminal trial process. Hindi kayo humuhusga dyan sa Senado. Hindi yun ang trabaho nyo. Trabaho yan ng korte. So pag kayo ay nagtatanong, ang purpose nyo ay hindi para alamin kung guilty ba siya sa isang krimen o hindi. Ng ilang pulis. Kaya naman kahit nakakulong na sa BJMP facility sa Taguig, pinatawan pa rin ng contempt ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs si Mayo. Sigurado ako magagaling yung mga abogado nito. Gagamitin yung mga lapses na nangyayari sa operasyon na ito, makakalabas rin yan. Paglabas niyan, imumonitor ng Sergeant at Arms natin. Paglabas niya, arestuhin kagad ng Sergeant at Arms at ikulong dito sa Senado. Ipinakulong din sa Senado ang superior ni Mayo sa PNP Drug Enforcement Group na si Lieutenant Colonel Arnulfo Ibanez. Hinala ng mga senador, siya ang pinoprotektahan ni Mayo at ng iba pang police officers. Mamili ka. Ang purpose nyo dapat ay in aid of legislation. Umamin man siya o hindi umamin sa mga tanong ninyo. Makakagawa na kayo ng batas. Hindi sa pag-amin ng isang suspect o resource person, doon lang kayo makakagawa ng batas. Hindi dapat yun ang basihan ninyo. Ang basihan ninyo ay kung ano yung nangyari, kung ano yung sinabi ng ibang resource person nang hindi nyo pinapaamin sa isang krimen ang inyong resource person. Dahil hindi kayo korte. Sabi nga dito, hindi pareho ang goal ng legislative inquiries sa isang criminal trial process. Sa criminal trial process, doon kasi dinidinig kung yung suspect o yung respondent o yung accused ay guilty o hindi. At doon lamang magbibigay ng penalty ang korte. It's either fine or imprisonment.
Pero sa nangyayari dito, dahil gusto nyo paaminin agad yung ibang resource person ninyo na mga issue ito na naging controversial, nag-viral. So pag pinaamin nyo, anong feeling? Ang galing na ninyo? Hindi nga yan yung mandato nyo. Ang mandato nyo, gumawa ng batas. Hindi para paaminin ang isang resource person. Kaya with this decision, dapat malaman ng Senado na ang kapangyarihan nyo to cite in contempt is not unlimited. Limitado lang yan. Kung tutuusin nga, sa mga binabanggit nyo dyan, sa mga pagmumura ninyo at paggamit ng hindi magagandang salita laban sa mga resource persons nyo, tulad ng bobo, tanga, stupid. Challenge ko kayo. Ilabas yung katotohanan, huwag kayo cover ng cover. Wala rin kayo pupuntahan. After this, ikukontempt ko rin kayo kung hindi kayo magsasabi ng totoo. So, can I, with the permission of my colleagues. No, bypass, Your Honor. Can you recall? No, Your Honor, on the information, sir. Okay, kayong lima. Nakatanggap pa kayo ng message galing kay Susongko. Sagot. Kalaw. Sinabi ni Susongko meron kayong group chat. Nakatanggap ka ba ng message? Kalaw. Sagot. Your Honor, I invoke my rights, Your Honor. Tangan to, suntukin ko na kaya to. Ikaw. Your Honor, I invoke my right to remain silent. Ikaw. Sige. Your Honor, I invoke my right to remain silent. Your Carolino. Honor, I invoke my right to All right, remain Mr. Chair, I move that we cite these 5 gentlemen in contempt immediately. There is a motion to cite in contempt Patrolman Calaw, Patrolman Bugarin, PMSG Bayeta, Patrolman Carolino, and Patrolman Gular. 5. To cite in contempt. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. You are cited in contempt. Until you tell us the truth before this committee, I assure you, hindi kayo makakalabas. We only have 1 week left. After this week, 1 linggo na lang kami magsisesyon. And I will advise the chair, being a veteran lawmaker here, not to conduct any hearing unless you tell the truth. Mabubulo kayo, magre-recess na kami. Anong gusto rito ni Senator Jinggoy? Indefinite ang detention hanggat hindi sila sumasagot sa kanilang mga katanungan? Pero sa ganitong klaseng sitwasyon, may desisyon na ang Supreme Court. Ito ay yung kaso na sinampa ni Arvin Balag na hindi pwede maging indefinite yung detention o yung contempt na pinapataw ng Senado. Pag ganito, lumalabas talagang may abuso sa kapangyarihan. Yan ay labag sa konstitusyon. Hindi niyo ba alam yan? Ano ba ang sinasabi ng konstitusyon tungkol sa hearing sa Senado involving resource persons? Maliwanag ito. Ayon sa konstitusyon, sa ilalim ng Legislative Department, Article 6, Section 21, the Senate or the House of Representatives or any of its respective committees may conduct inquiries in aid of legislation in accordance with its duly published rules of procedure. The rights of persons appearing in or affected by such inquiries shall be respected. Maliwanag to. Basahin niyo ulit kung anong sinasabi ng konstitusyon para hindi niyo nalalabag at hindi niyo nadidisrespect, hindi niyo pinapangalanan ng masasamang salita ang inyong mga resource persons. Inibigyan ko na kayo ng kasagutan. Ako na sumasagot ng katanungan. Tanong ko, sagot ko. Ano ba to? Sorry kung ganun rin lang. Bakit pa kayo nakapwesto sa gobyerno? Sayang po yung pinapasweldo sa inyo ng ating gobyerno ng mga simpleng katanungan. In behalf of Taong Bayan, I'm here because I was elected by the people to ask questions like this. It is my job. I was voted for this.
I represent the people of the Philippines. And that's why I'm asking you this question. Nakatanungan din po ng taong bayan at hindi nyo kayang sagutin. Magsiresign na kayo. Kung ganun rin lang. INUTIL kayo. Nakakaya kayo. Ulitin-ulit natin, ano ba yung rules of Senate patungkol sa inquiries in aid of legislation? Maliwanag sa Section 19, Privilege against Self-Incrimination. A witness can invoke his right against self-incrimination only when a question which tends to elicit an answer that will incriminate him is propounded to him. Kung ikaw ay nagdideposito ng pera sa mga ibang tao, you invoke your right to self-incrimination. Why is that so? So, ibig sabihin ng totoo. I invoke my rights to remain silent, Your Honor. So that is true. Hindi naman kami mga tanga rito eh. Because during the time when I investigated AFP generals, ganun din ang sinasagot sa akin. I invoke my right to remain silent. I invoke my right to against self-incrimination. And it so happened, it turned out to be true. Why are you always invoking your right? Your Honor, I already facing criminal charges, Your Honor. So lahat ng mga tanong na hindi incriminatory at hindi siya malalagay sa alanganin, kung siya man ay makakasuhan ng criminal case, dapat niyang sagutin. Pero kapag ang mga tanong na ay incriminatory at siya ay malalagay na sa alanganin, pwede niyang i-invoke ang privilege niya o yung right niya against self-incrimination. Yun ang nawawala sa Senado kapag ka may hearing. So maganda na nagkaroon ng desisyon ng Supreme Court patungkol dito para ma-remind yung mga madalas gumamit ng power to cite in contempt ang kanilang mga resource persons. Sana rin yung mga taong tinatakot na ma-cite in contempt or na-cite na in contempt, pwede kayong dumulog at iakyat ang issue sa Supreme Court para malaman nila na ang kanilang ginagawa ay abuso na. Hindi na in aid of legislation. In aid of legislation man yan, pero may natatapakan na silang karapatan. Karapatan ng mga resource persons na pinatawag nila. Ano bang ibig sabihin ng konstitusyon na dapat i-treat nyo yung mga tao na iniimbitahan nyo sa hearing? I-treat nyo sila with respect. Tratuhin na may paggalang. Ito, magpakita tayo ng mga kinilos ng senador. Ito ba ay may paggalang sa mga inimbitahan nilang resource persons? Kayo na ang sumagot. Sa kabila nitong lahat ng mga pagtestigo ng ating victim survivors, meron po bang child marriages sa kapihan? Wala po talaga, ma'am. Wala. Ay, okay, Mr. Chair. Sa ganyang mga sagot, I respectfully move to cite in contempt J. Renz Kilario, Mamerto Galanida, Janet Ahok, and Karen Sanico. Ikaw ay bobo o ikaw ay tiwali. Hindi mo alam ang pinanggagawa ng bata mo na inirekomenda mo sa PDEC, bobo. Or tiwali, alam mo na itong bata mo ay gumagawa ng kalokohan at kinukonsinti mo. Wala akong mapili, Your Honor, kundi bobo na lang. So you're on top of the world, Mr. Ibanez. It's now becoming very clear. Di ba? Dumating na nga eh. Ang ano dito, Chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Dapat kasi, tinanong mo din siya kung ano po ba ang sitwasyon, ba't kayo nandito sa barangay. Natural yun eh. Yun ang una mo dapat ginawa, Chairman. Huwag mo akong ganun-ganun na sa tenga, uupakan kita. Maniwala ka sa akin. Buntog na nila ako sa CR. Alam mo, napakasinungaling mo. Gusto mo, ilay detector test ka namin, payag ka. Sige, pag lumitaw na ikaw ay nagsinungaling sa lie detector test, kukulong ka agad namin dyan sa baba. Good. Pakibukas yung mic. Yun naman po, sir. Alam nga ba naman magsisinungaling to si Ma'am LV? Anong reason para siya magsinungaling? Ikaw may dahilan ka para magsinungaling kasi tumawag ka sa amo tapos for all we na baka bayad ka sa amo, baka sinuhulang ka ng amo. Ayun po, sir. There's no reason why she would be lying here. Alam mo, Chairman, kung nasa matinong pag-iisip ka, kung tama ka, patas ka, the first thing you should have done is check siya sa doktor, tawagan mo si HR, tawagan mo PNP, sabihin na meron dito mukhang kawawa na kasambahay at umakbo sa kanyang amo, ang kanyang reklamo ay sinasaktan siya, etc. Yun dapat ginawa mo. Ang ginawa mo, sinurrender mo sa uli sa amo, napakawalang hiya mo. Sir, hindi, excuse ko, sir. Hindi. Actually, kung magaling ka naman, kung magaling kang magtanong, di mo kailangan
ang kasagutan sa ibang mga resource persons, especially kung incriminating niyan sa kanila. Mula sa ibang mga witnesses o resource persons, makukuha mo na yung gusto mong makuha. And with that facts, with that data, pwede ka nang gumawa ng batas. Minsan kasi paulit-ulit na lang yung hearing sa mga kasong halos pare-pareho na. Natatandaan niyo ba yung kaso patungkol doon sa may namatay? Because of hazing? Nagkaroon ng hearing noon. Dito kasi, sa kaso ng Pharmaly, si Ong, hindi sa Senado, ipinakulong. Pinadala pa siya sa Pasay City Jail. Pero tandaan natin na ang desisyon ng Supreme Court ay hindi naman pinawawalang sala ang mga opisyal ng Pharmaly tungkol sa allegedly overpriced na mga face mask at iba pang medical needs during the pandemic. Ang desisyon na ito ay patungkol lamang sa naging abuso ng Senado nung sila ay na-cite in contempt. So, yung sinasabing anomalya na involve ang Pharmaly, hindi po yun ang dinesisyonan. Maaari pa rin silang managot sa kaso tungkol sa anomalya sa pagbili ng mga medical needs nung panahon ng pandemic. Sabi nga, hindi ito ang kauna-unahan na niremind ng Supreme Court ang Senado na yung kanilang power ay hindi unlimited. Nung pinakulong ng Senado ang isang fraternity leader, ang hearing patungkol sa hazing death ng isang UST law student, sinabi ng Supreme Court na ang Senado ay maaari lang magpakulong or i-detain ang isang tao in contempt for only as long as the inquiry was ongoing. Hindi pwedeng indefinite ang imprisonment or yung pag-detain nung tao na kanilang sinite in contempt. Ito pa sa isang separate opinion, sinabi ni Justice Marvick Leonen, to indefinitely adjudge a testimony as evasive during an inquiry in aid of legislation would be to straitjacket the exercise of freedom of speech. It has a chilling effect, sabi pa ni Justice Leonen. Anong ibig sabihin nito? Kapag sinasabi nyo na evasive yung mga sagot sa mga katanungan nyo, tinatanggalin nyo daw yung mga resource person ninyo ng freedom of speech. Kasi kung yun ang kanyang sagot at yun ang kanyang opinion, ano ang kapangyarihan nyo para magsabi na sila ay umiiwas lamang sa inyong tanong at ang mga sagot nila ay pawang kasinungalingan lamang? Idinagdag din ni Chief Justice Alexander Gismundo na sumang-ayon sa naging desisyon. Ang sabi niya, although an inherent power of legislative contempt exists and is broad in scope, it is subject to limitations that safeguard constitutionality, guaranteed freedoms. So sa ginagawa ng ibang mga senador dyan, na iko-contempt kita, pakukulong kita, sagutin mo to, umamin ka na, ipapalay detector test kita. Maliwanag na ang mga salitang ito ay maaaring na-violate ang constitutionally guaranteed freedoms. O ayan, sana po napaliwanag nating mabuti kung ano ba ang gustong ipunto ng Supreme Court nung magdesisyon ito tungkol sa abuso ng mga senador. Nung ito ay nag-issue ng contempt orders at ipaaresto sina Ong at Yang. Huwag abuso sa posisyon, mga senador. Hanggang sa muli, magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa Atty. Claire Castro, nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan.